Hi mga mare! Kumusta po kayo dyan? For today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng puto flan na hindi po kayo papalpak. Sure po ito mga Mars na kapag sinunod nyo itong recipe natin ay hindi kayo papalpak. Unang-una syempre ay gagawa muna tayo ng flan mixture. Gumamit lang po ako dito ng 5 pirasong whole egg. Bali, large po yung itlog na ginamit ko. Pagkatapos ay nilagyan ko ng 1 cup ng evaporated milk at isang lata ng ubi condensed milk. Yan lang po yung mga sangkap natin. Tapos, i-mix po natin ng dahan-dahan. Make sure po na dahan-dahan lang yung pag-mix. At ito po ang sikreto para hindi siya mapalpak yung ating flan. Naglagay ako ng 2 tablespoon ng cornstarch at 1/4 teaspoon ng asin pambalanse po ng lasa. Optional lang po ito. Kung nakukulangan kayo sa kulay, ay pwede nyong dagdagan ng ubi flavoring. Ako po medyo nakulangan po kasi ako kaya nilagyan ko siya ng ubi flavor. Kung wala po kayo nito ay okay lang po kasi malasa na rin ang ating ubi flan. So, ang pinakasikreto nito para hindi siya ma-overmix ay sasalain natin ito ng 3 beses o higit pa. Ganyan po talaga ang paggagawa ng leche flan. Dapat sinasala nyo ng mahigit sa 3 beses para sure kayo na smooth po yung kalalabasan ng inyong flan. Bago po natin ito ilagay sa mga molder, make sure po na nag-grease natin ng oil yung ating mga puto molder para hindi po didikit yung ating flan sa ilalim. Hindi tayo mahirapan sa pagtanggal once na naluto na natin ito. Sa paglalagay naman po ng flan mixture, depende po sa inyo. Since pangkain lang naman namin ito, ay kalahati po ng molder yung nilagay ko sa bawat puto molder. Pero kung gagawin niyo po itong negosyo mga Mars, make sure po na takalin niyo siya. Pwede po kayong gumamit ng 1 tablespoon or half tablespoon. Bali, ang molder ko po dito is medium size po. Pero nasa inyo, pwede po siya sa large molder. Tapos, i-steam po natin ito ng 15 minutes sa low heat lang po. Yan. So, habang ini-steam natin yung ating flan, ay gagawa naman tayo ng puto mixture. Napakadali lang din itong gawin. Pagsamasamahin muna yung mga dry ingredients. Bali, ilalagay ko na lang po sa screen yung complete na sukat po nito para masundan nyo po. So, ayan. Pagkatapos na ma-mix ang dry ingredients, isunod na yung wet ingredients, mga Mars. Sa paglalagay po ng tubig, ay huwag nyo pong bibiglain ang paglalagay kasi iba-iba po ang texture ng harina. May malakas sa tubig, meron naman pong hindi. So, kailangan dahan-dahan lang po sa pagbuhos ng tubig hanggang sa maano na natin yung tamang consistency. Sa pagmimix naman nito ay wag natin i-overmix ito mga Mars para sure po na maging fluffy pa rin ang ating puto. Ayan. Much better po talaga na sinasala natin ang ating puto batter para maalis po ang mga buo-buo at yung mga ingredients na hindi natunaw. At makakatiyak din tayo na magiging smooth ang outcome ng ating puto. Ganitong consistency po mga Mars ang kailangan natin. Hindi siya runny at hindi naman siya sobrang lapot. So, after 15 minutes, luto na ang ating flan. Tingnan nyo naman, napakaganda ng pagkakaluto. Then, ilalagay na natin ang ating puto batter. Bali ako is, pinuno ko rin po yung paglalagay ng ating puto batter. Pero, kagaya po ng sinabi ko kanina, kung pang negosyo po ito ay dapat may sukat po kayong gagamitin. Para sure po na pantay-pantay yung magagawa nyo. At the same time, mas mabibilang nyo po kung ilang piraso yung magiging outcome ng inyong ginagawang puto flan. Ito naman po ay i-steam lamang natin ng 12 minutes sa medium to low heat po ang ating apoy. So, ito na nga ang outcome after po ng maluto na ang puto. Bali, pinalamig ko lang ito bago inalis sa molder. Tignan nyo naman mga Mars, napakaganda at hindi po talaga kayo papalpak sa recipe natin ngayon. So, paano mga Mars, hanggang dito na lang muna ang ating video. Sana ay may napulot kayong idea kung paano gumawa ng puto flan na hindi po kayo papalpak. Pwede po kayong gumamit ng iba't ibang flavor. Pwede po yung classic, pwede po yung pandan flavor. Nasa inyo na po yun kung paano nyo ito gagawin. Basta sundin nyo lang po yung sukat na binigay ko at sure po ako na hindi po kayo papalpak. So, paano po? Until my next vlog. Bye-bye po. Happy cooking and God bless.